Guys, dahil nga ako ay tanghali na pala. At dahil nga pala tanghali na. So, meron ako ditong saling na saba. Kahapon ko pa pala ito pinabili kay Daddy sa palengke kasi gusto ko sana yung gataan, sinulbot tawag dito sa amin. And dahil nga walang nabili si Daddy kahapon wala siyang nabili kahapon na nyog. Ngayon ako nagpabili sa ate ko. Nung pumunta yung ate ko, nagpadaan ako dun sa may tindahan. And nagpabili ako ng niyog. So, sisimulan ko na siyang balatan, guys. So, kahapon to, hilaw na hilaw, as in green pa. Eh, merong isang parang dilaw na. Yun, nahilaw na siya lahat. Pagdating, kaninang umaga. So, kapiraso lang yung gagawin ko. Ilang piraso lang, syempre. Hindi ko ubusin. Para may pamprito pa ako bukas. So, balatan ko muna siya, guys. So, bali itong 5 pieces na to, guys. Hindi ko na siya gagawin. And, titira ko lang kasi para may pang prito ako sa susunod na araw. Iwain ko lang. Bali, 7 piraso lang yung gagawin ko ngayon. Tubusin ko muna ang balatan bago iwain. Kasi guys, hindi na ako kumakain ng tanghali ng rice kasi nga ayaw ko na lumaki si baby sa tiyan ko kasi ako lang din naman ang may hirapan pa ng anak. So, ang kinakain ko pag mga ganito, tanghali, yun, kung ano lang meron, tinapay, or mga saging, ganyan. So, hiwain ko na lang siya ng maliliit. Gaya ng paghiwa ng ato ko. So, alam niyo ba guys, bakit ganun na yung mga tao ngayon, no? Kasi, kagabi, nagising ako na 2:00 ng madaling araw. And, may nabasa akong post, no? Mayor namin. So, halos 3 restaurant dito sa bayan namin ang na-scam. Yung, alam niyo yung mag-order sila, tatawag na order ng ganito, ganyan, ng napakarami, tapos hindi pala kukuhain. So, syempre, kawawa naman yung mga nagnegosyo. Kasi, ang laking kalugihan nun para sa kanila. Kasi nga, nagawa na nila lahat, naluto na lahat. Tapos, hindi pala kukuhain, scam pala. Magpapakilala na kilalang tao yung order. So, siyempre, pag kilalang tao, tiwala naman yung mga restaurant. And, yun, ang nangyayari, nai-scam sila, hindi kasi nila kinukuha yung in-order nila. So, kawawa naman. Ang daming gano'n na, ewan ko ba kung bakit ang lakas ng saltik ng ibang tao na mang-scam sila ng ganun-ganon. And, mabuti ko, yung mga in-order nilang pagkain is ganun-ganun lang kadali ibenta, lalo pag gabi na nila o-orderin hapon, ganyan. Tapos sasabihin ko kuhain sa gabi. Tapos hindi pala. So, syempre, paano pa nila mabebenta yun, di ba? So, ang ginawa ng mga restaurant na na-scam, binenta na lang nila na bagsak presyo, kumbaga, inanuhan na lang ng discount para lang makabawi. So, yan. Marami talagang tao na walang magawa sa buhay nila. So guys, ito na. Natapos ko na siyang hiwain. So, hugasan ko muna bago ako magpiga ng gata. So, idediretso ko na siya pala dito guys magpipiga na ako ng gata diretso.
So, ayun guys, tapos ko na pigaan yung ano, tapos na ako magpiga ng gata. And sinama ko na siya dito, ayan. So, sisimulan ko na isa lang. So, habang yan, papakuluan ko muna yan guys. Sigasuhin ko muna yung aking kakalatan. Kasi ang dami yung kalat ko. So, ayan guys, habang pinapakuluan ko nga yung aking saging. Alam nyo guys, wala pa kaming nabibili ni Daddy na gamit na pang baby. Meron na kami mga baro-baruan, gawa nga lang yun sa kapatid ko. Pero yung ibang gamit, wala pa kaming nabibili. And balak namin ni Daddy na bumili pagka March na siguro. Kasi April or May pa naman ako nanganganak. So, mga March na lang siguro kami bibili. Kasi hindi naman kami bibili ng sobrang dami guys. Yung sakto lang, yung mga needs lang talaga ni baby. And yun, kasi diba, ang bilis nga lang lumaki ng bata. Siyempre, hindi mo rin mapapakanabangan yun pag lumaki na si baby. So, kasi kahapon guys, si Daddy, nagsabi sa akin na kung kasya ng kung kakasya na yung ipon namin or what. Sabi ko, okay na yun. Basta, next time na tayo bibili ng gamit. Hindi tayo masyadong bibili ng gamit. Kasi, mas prioritize natin yung paglabas ni baby. And syempre, may gatas, diaper. So, yung mga hindi naman masyadong kailangan, yun yung unahin na. Ayun yung hindi namin bibili. So, ilalagay ko na guys yung kakang gata. Then, after niyan, tapos na. Ayan, dito. Dito na lang ako kakain. So, lalagyan ko na siya ng asukal. Oh, gosh. So, lulutuin ko lang yung kakanggata, guys. And pwede na yan. Pwede na magtanghalian. So, yun nga, guys. And buti naman si Daddy, nag-iisip naman ng Kasi, syempre, bago akong magbuntis, sabi ko kay Daddy, kailangan maipon kami. Hindi pwedeng magbuntis lang ako ng basta-basta. Wala kaming ipon. So, yun talaga yung prioritize namin. Kailangan maipon bago magbuntis. Kasi pag wala, ay hindi mo na magbubuntis pag gano'n. Ay, syempre, sa panahon ngayon, ang hirap nang wala kang pera, tapos nanganganak. Diyos me, saan ka tatakbo? Eh, hanggat maaari guys, ayaw ko nang nang-aabala ng ibang tao. Lalo, syempre, di ba, pamilyado kami. Tapos, ginusto namin na magbuntis, so, kailangan ready bago ready ka sa pagbuntis. Ayaw ko mura ha? Ayaw ba tayo ha? Ha? So, ayan na guys. And lulutuin ko lang yung gata kasi medyo marami pa siya. Hindi pa siya masyadong luto. So, lulutuin ko muna yung gata. And then after that, kakain na ako. Tatanghalian na ako.
So, ayan guys, naluto na. Ayan. O. Diba? So, bali ito yung magiging lunch ko ngayon. And, nabilis lang naman niya maluto. Wala pa yatang 30 minutes luto na. So, husgahan na natin. Pa. Sarap, sakto lang tamis, and medyo manamis-namis yung saging kasi nga nahinog na siya. Masarap sana ito pag medyo hilaw pa, yung medyo matigas. Kaso lang, nagmaniba lang na siya. Wala akong magagawa kasi kahapon pa to. Green na green sana to kahapon, kaso lang yan, nahinog na. So, kain tayo. Harap.